And this is it. Episode 82, Dark and Light Side of Life. December 20th, 2023. Wednesday, yan. 11 days na lang. Tapos na yung taon na 2023. At ito, tignan natin. Saan ba nagsisimula ang kamalasan natin sa araw na ito? Saan ba tayo nagkamali? Saan naman tayo nawindang? Ayan. Unang pagkakamali at dahilan ay Three of Pentacles. Pangalawa, Knight of Cups. And pangatlo, Page of Cups. Hala. Okay. Ito yun, di ba? Kasi yung Three of Pentacles is teamwork or you do some collaboration sa pamilya mo, sa katrabaho mo, sa kaibigan mo. Yung kasunod is the Knight of Cups. Ito yung nangyari or ginawa mong aksyon. Ito yung Page of Cups naman, yung mensahe na gagawin mo dapat. Okay? So yung una, yung nagpahamak sa'yo is yung mga tao sa paligid mo, no? Yung mga taong pinakinggan mo, pinaniwalaan mo. Dahil sinunod mo agad o inaksyonan mo agad yung payo nila sa'yo. And then, meron kang natanggap or na-realize na mensahe sa buhay mo. Bibigyan ko kayo ng example para mas maganda. Halimbawa, ito'y isang usaping pagmamahalan, no? Sa trabaho, na nagtrabaho ka sa ibang lugar or sabihin na natin overseas, 'di ba? And then dahil sa trabaho, meron kang taong nagustuhan. And yung taong nagustuhan na yon, talagang nag-pursue ka. And then, naano ka, na tawag nito, nagtagumpay ka, minahal mo, di ba? And, ayun na, di ba? Ito yung Page of Cups. Ando doon yung mga mensahe ng pagmamahal. Ito yung problema mo sa ngayon. Ito yung iniisip mo sa ngayon. So, yan sa usaping pag-ibig. Kung sa pera naman, siguro yung isa dito sa problema mo is may nag-offer ng pera or something na pautang, umutang ka. And then dumating na yung punto na may deadline yung pautang niya sa'yo at sisingilin ka. Ito din sa pera, 'di ba? Ganun sa pagkakaibigan. So ayan sa love life at saka sa money. Tingnan natin dito. Una, justice agad. Pangalawa, the Empress. And pangatlo, Nine of Pentacles. Ngayon, yan na. So, dito sinasabi sa light side of life, dapat sana, no, tinimbang mo sa sarili mo. Unahin natin sa larangan ng pag-ibig. Bago ka sana gumawa ng aksyon, no, sana tinimbang mo, ito ba yung taong gusto kong makasama habang buhay? Ito ba yung babalikan ko? Totoo ba ito? Dahil mapapahamak ako kung babalikan ko siya at saka late ko nang ma-realize na yung iniwanan ko pala, no, yung dapat at karapat dapat kong mahalin at pakisamahan, which is the Empress. So, ngayon yung nangyayari dito, nagkamali ka ng pinili. Kasi the Three of Pentacles might represent third party. So, ibig sabihin, nandun ka ngayon sa asawa mo, legally. Kasi inaksyonan mo yung sinabi ng ibang tao, nabalikan mo kasi yun yung totoo at yun yung dapat. Kasi kasal kayo, may anak kayo, di ba? Sinunod mo. Hanggang sa dumating yung panahon na naalala mo na yung Page of Cups, no? Yung pinag-aalayan mo pala ng ng emosyon mo
iba. Hindi yung binalikan mo. So, ito yung message niya yun ni universe sa'yo na napakalaking sagabal. Kasi, nagkamali ka ng binalikan at nagkamali ka sa taong iniwanan mo. Dapat, sana dito, no, para hindi ka nakarma sa buhay mo, sana tinanggap mo sa sarili mo na yung tao na third party, yun talaga ang mahal mo at yun talaga ang gusto mo sa buhay, no? Kasi alam mo, kahit anong gawin ng kasal, kahit anong gawin ng lahat ng tao sa paligid, kung ayaw ni universe, wala silang magagawa, maghihiwalay at maghihiwalayan. So ngayon dito sinasabi sa light side of life, kung eto na yung nangyari, andito ka na sa problemang ganito, alam mo na isa yung mahal mo, yung isa yung mahal mo. Ngayon, pinagbibigyan ka ni universe. Timbangin mo sa sarili mo. Kasi tinutumbok niya na yung iniwanan mo, yung empress, yun ang magbibigay sa'yo ng mga bagay na hinahanap mo or kulang sa buhay mo ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi di ba ganyan yan? No? Mapababae or lalaki, mararamdaman nyo na kapag yung husband nyo or yung wife nyo kasama nyo, ang bigat, ang malas, no? Ang daming away, ang daming trouble. Pero, nung time na nagdesisyon kayo na tanggapin na yung paghihiwalay, kasi natimbang na, di ba, nabalanse nyo na, dun nyo nararamdaman po unti-unti yung adjustment. Dahil sa yung taong nakasama ninyo sa kasalukuyan or yung taong pinili ninyo, is yun yung dapat at yun yung soulmate nyo, yun yung destiny nyo, yun yung forever ninyo na makakasundo ninyo. Dahil doon, siyempre, kapag mahal mo yung tao, nagustuhan mo yung tao, inspired ka, sa lahat ng bagay, magkasundo kayo, no? Kung ano yung gusto mo, gusto din niya. Yung decision mo, sinusuportahan niya. Sa panahon na parang ang baba ng pagtitiwala mo sa sarili mo, ando doon siya para i-boost ikaw, ipagmayabang ikaw. Madaling lagpasan yung problemang pinansyal. Kasi ano yun para bang kusang darating yung blessings na yan, mararamdaman mo kasi parang smooth na smooth. Kasi kapag yung taong kaharap mo, kahit di mo kausapin, ang laki ng ginawang kasalanan sa'yo, kahit magluhod yan sa araw-araw sa harapan mo, hindi na yan mabubura. Yung ibig sabihin, kung ano man yung pagkakamali niya sa future, pwede mong palagpasin, pero never mong makalimutan. Kaya ganun din yun dito. Kung sinabi mo dito nagkamali ka ng binalikan mo, nagkamali ka ng pinakinggan mo, at dito na-realize mo na yung nagpapabigat sa kalooban mo, nagpapahirap sa kalooban mo, alam mo na iba yung mahal mo, iba yung namimiss mo, iba na yung pangarap mo, then timbangin mo. Kasi kung itong empress na to, or siya na talaga yung gusto mo, then gumawa ka ng solid na desisyon para magkaroon ka rin ng katahimikan, katiwasayan ng buhay, at ma-fulfill mo rin ang lahat-lahat sa buhay mo. Kasi ang pangit maniwala kayo, no? Kahit sino ang humarang, basta ayaw ng panahon, wala siyang magagawa. Lalo na kapag yan ang nakatadhana. Kasi, wala diba? Harap-harapan, pinaparamdam sa'yo, pinapaalala sa'yo ni universe kung sino yun dapat at kung sino yun deserve mo na mapunta sa'yo. So, kung yung binalikan mo at yung kasama mo ngayon, hindi nagbago, at andun pa din yung mga taga-sulsol, huwag ka nang makinig sa kanila. Gumawa ka ng sarili mong desisyon dahil buhay mo yan, kaligayahan mo. Okay? Tsaka sundin nyo na lang kasi gagawa din yan